Ang pagsasalin ng dugo ay nakakaligtas ng maraming buhay kada taon. Masisiguro lamang ang sapat na supply ng dugo sa pamamagitan ng regular na donasyon mula sa mga voluntaryong donor na nasuring ligtas ang pinagkuhanan. Ano-ano nga ba ang mga kailangan gawin bago, habang at pagkatapos mag-donate ng dugo? Una, ang mga hakbang bago magbigay ng dugo. Hihilingin sa iyo na puna ng isang donor's form. Magkakaroon ng mga katanungan ukol sa kasaysayan ng iyong kalusugan. Magkakaroon ng maiksing edukasyonal na pagpapayo na ibibigay ng isang profesional. Kukunin din ang iyong timbang, presyon ng dugo, rate ng dugo at temperatura. Matapos ay susuriin ka ng isang manggagamot. Kukuha din ng maliit na sample ng dugo upang masuri gayon din ang antas ng hemoglobin. Pangalawa, ang mga hakbang sa panahon ng donasyon ng dugo. Hihilingin na humiga ang donor ng dugo. Ang koleksyon ay gagampanan ng isang phlebotomist. Ang dami ng dugong kukunin ay matutukoy ng isang manggagamot. Depende ito sa timbang ng iyong katawan at hindi lalagpas ng 450 ml. Aabutin lamang ng 10 hanggang 15 minuto ang koleksyon. Pangatlo, ang mga hakbang pagkatapos ng donasyon ng dugo. Papayuhan ng donor na magpahinga ng 10 pang minuto. Ihahain ang inumin at simpleng merienda. Magkakaroon din ng edukasyonal na pagpapayo na ibibigay ng isang profesional. Papayuhan ang donor na uminom ng maraming tubig. Ang pagsalin ng dugo ay akala nating napakadaling proseso, pero mahirap pala. Dahil kailangan natin malaman kung ano ang blood type mo at blood type ng pasyente. May 4 na blood type, A, B, AB at O. Kung ikaw ay A positive, kaya mong tulungan ang mga pasyenteng may type A positive at AB positive. Kung ikaw ay may A negative, kaya mong magsali ng dugo sa A positive, A negative, AB positive at AB negative. Kung ikaw ay type B, kaya mong magsali naman ng dugo sa B positive at AB positive. Kung ikaw ay B negative, kaya mong tulungan ang mga pasyenteng may B positive, B negative, AB positive at AB negative. Kung ikaw ay type O, kaya mong tulungan ang mga pasyenteng may A positive, B positive, AB positive at O positive. Sa lahat naman ng blood types, kaya mag-donate ng O negative. Pero kung ikaw ay AB positive, kaya mo lang tulungan ang mga pasyente ding may AB positive na dugo. Kapag AB negative, kaya mong tulungan ang AB positive at AB negative. May 2 uri ng blood typing, ang forward at reverse. Bukod sa blood typing, isinasailalim din sa iba pang mga screening tests ang dugo upang siguraduhin hindi ito infected ng mga nakakahawang sakit o pathogens gaya ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis at Malaria. Kapag nagpositibo ang dugo sa mga screening tests na ito, hindi na ito maaaring gamitin at nararapat lamang na ipaalam sa donor ang naging resulta. Ang mga resultang ito ay confidential at ipinapaalam lamang sa donor. Bukod sa mga screening tests, maaari din ibukod o paghiwa-hiwalayin ang iba't ibang components o bahagi ng dugo gaya ng red blood cells at platelets na kadalas ay leukoreduce kung saan ang white blood cells ay tinatanggal upang mabawasan ang posibilidad ng reaksyon sa transfusion para sa mga makakatanggap nito. Maaari din kunin mula sa dugo ang plasma at iba pang mga derivatives nito gaya ng cryoprecipitate, albumin at immunoglobulin. Pagkatapos dumaan sa mga prosesong ito at nakasisiguro ng ligtas ang mga ito para i-transfuse, ang bawat unit ng dugo ay nilalagyan ng tamang label at iniimbak sa temperature-controlled blood bank hanggang ang dugo ay may paggagamitan na.
Ano nga ba ang kahalagahan ng pag-donate ng dugo sa pasyente at sa nagbigay ng dugo? Sa pag-donate ng dugo, maaari ka na makasalba ng buhay ng iba. Malaking tulong na ito sapagkat kada araw ay may mga taong may matinding pangangailangan sa dugo kagaya ng mga sumusunod. Kababaihang may komplikasyon sa panganak, mga taong naaksidente at nagtamo ng matinding trauma, mga taong kasalukuyang inooperahan at ang mga taong kailangang operahan, mga taong may mga sakit na kinakailangan ng regular na pagtanggap ng panibagong dugo. Sa simpleng pag-donate ng dugo, magiging bayani ka na. Hindi na ito #sana all. Kayang-kaya mo ito. Bukod dito, alam mo ba na may magandang dulot din sa katawan mo ang pag-donate ng dugo? Sa pag-donate mo ng dugo, mapaisang beses sa isang taon, ay maaaring mabawasan ang chance mong magkaroon ng sakit sa puso ng 88% at sa atay. Ang ating dugo ay may iron, at ang mataas na bilang ng iron sa ating dugo ay maaaring magpasikip sa blood vessels o daluyan ng ating dugo. Kung kaya't maganda ang epekto ng pag-donate, dahil sa bawat pag-donate ng dugo ay may iron din na nababawas. Sa pag-donate ng dugo, ang bilang ng kolesterol sa iyong katawan ay bababa, kung saan ang mga sobrang lipid o matatabang particles ay naiaalis sa iyong dugo. Dahil dito, hindi nagkukumpulan ang kolesterol sa iyong mga ugat at mababawasan muli ang tsansa mo na magkaroon ng sakit sa puso sapagkat mayroon ng magandang daloy ng oxygen sa iyong dugo. Sa pag-donate ng dugo, maaaring matuklasan ang mga posibleng komplikasyon sa iyong pangangatawan ng libre. Ito ang isa sa mga kagandahan ng pagbibigay ng dugo. Makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa iyong kalusugan at ang ilan sa mga pagsusuri ay sa blood pressure, temperatura ng katawan, bilang ng iron sa dugo at heart rate. Kapag mayroong nakitang problema sa pagsusuri, maaaring ito na ang magandang pagkakataon para ikaw ay magpagamot at maagang maagapan ang ibang sakit na maaari kang magkaroon. Nasalba ang buhay ko dahil sa nagbigay sa akin ng dugo. Galing ba yun sa'yo? Maraming salamat ha!